Nako, breaking news, no? Sinoplak po itong si Risa ni Senator Dante Marcoleta. No, ito sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, mga kabunting kalaman. Itong si Senator Marcoleta, tinik ito sa lahat. Hindi lang po sa Malacanang, kundi sa Congress, sa Senado, lahat tinik ito. Dahil ito, kaya niya makipagsabayan, magkakaroon talaga ng diskusyon kasi yung mga nakagawian natin noon pa man, mga nakagawian natin, puro may kaibigan ka doon, palulusutin mo. 'Di ba? Sa kanya kasi nakasanayan si Senator Dante Marcoleta, babanggitin ko na lalo sa kanyang relihiyon, no? Walang palakasan system doon sa kanyang relihiyon. Walang palakasan system. Yung kapag kapatid ka, ikaw, nako exempted ka, hindi ka pwedeng, di ba sa reliyon niya may pagtitiwalag? Oy, ikaw ay kapatid naman niya, wag mo na itiwalag niya, pagbigyan mo na. Walang ganyan sa reliyon niya. Sa Iglesia ni Cristo, walang ganyan. Doon sa nakasanayan niyang relihiyon na kung saan active siya, ha, wala nakasanayan niya na yun na-adapt niya rin sa sarili niya. Yung pinaka doktrina na kumbaga, dito na pa-practice siya lalo na walang sino-sino pagdating lalo dito sa mga usaping pantaong bayan. Di ba? Kasi ganoon sa reliyon niya eh. Pag nagkamali ka, parusahan ka. Hindi mo pwede, ay teka muna, wag mo na ulitin niya na. Hindi. Di ba? Hindi ganoon. Eh dito nga lang sa gobyernong ito, ewan ko ba eh. Ilang beses na nagkamali, ilang beses na nagnakaw, ilang beses na patunayan, ilang beses na naglabas ang ebidensya, ayaw pa rin imbestigahan, wala pa rin nangyayari. Ilang beses na pinangalanan, ni patawag man ayaw pa rin. Ay wala sa ayos. Wala sa ayos. Sasabihin nyo si Senator Marcoleta wala sa ayos? Uy, hindi. Ha? Doon pa lang sa relihiyon niya, nasa ayos na eh. May kukumpara nyo ba yung relihiyon niya? Ito lang. Yung relihiyon niya, Iglesia ni Cristo, napakaayos. Isipin mo na lang yung batas, yung disiplina sa kanila. Di ba? Yun ang na-adapt, siguro sa akin lang, yun ang na-adapt niya. At kaya ngayon, masasabi mo, ang pagkatao ni Senator Rodante Marcoleta ay talagang stricto. Di ba? Hindi mo pwede yung, pag ganito palagpasin natin niya, bukas na may iba naman. Publicity lang ang kailangan. Di ba? O ito, painggan nyo si Senator Dante Marcoleta sa kanyang, dyan sa speech na yan. Hindi ko alam kung bakit naisip ni Risa na sawayin si Senator Dante Marcoleta. Of the municipality of Kalayaan is related to the issue which I raised in the last hearing when I objected the draft minutes of the February 4, 2026 meeting. And in that hearing, I proposed an edited version, which to my mind reflects the entire transcript of his stenographic notes. I'd like to know, Mr. Chair, if any decision has been reached in that effect. Because, first of all, I'd like to inform the body that I provided a copy of my entire privilege speech several days ago, where I tackled the issue of my remarks having been spliced, twisted, and it was rebutted. It was not rebutted after all. Ang lahat po ng aking mga sinabi doon sa interpellation noon. Bakit nyo ba nililis yung kagustuhan? Hindi kagustuhan ni Senator Marcoleta to eh. Ito yung batas na kung saan tungkol sa WPS. Bakit ayaw nyo ba pakinggan? Bakit? May mabubuking ba? May malalaman ba na malalaman ng taong bayan ang katotohanan? Alin ba? Ba't ayaw nyo pagbigyan? Pagbigyan nyo si Senator Marcoleta kung magkamali, kayo naman ang umentra. O si Carpuet, halimbawa si Carpuet, pabayaan mo si Senator Marcoleta maglatag, tapos ikaw naman maglatag. Eh di ba hiya si Senator Marcoleta? Di ba ganun yun? O tapos maghaharap kayo ngayon. Di ba? Eh bakit ayaw nyo paano si Senator Marcoleta? Ayaw nyo magharap-harap? Sige nga. Ipinakita ko po sa aking privilege speech. Page by page, line by line, pati po yung timestamp ng ating recorded version ng hearing ng Commission on Appointments. At malinaw na malinaw po doon pinagdudugtong-dugtong ang mga pinagsasabi ko in order to make a statement, frame a different narrative to project myself as if I have surrendered
or I advocated the surrender of a part of our Philippine territory. Something that I did not even intend to do, nor advocated. Bakit po ganun? Ang tatanungin ko po ngayon ay ating mabuting secretary ng komisyon. Palagay ko po nabasa niya po yung buong transcript. Pwede po ba naming malaman, Mr. Chair, sa pamamagitan ng manifestasyon o deklarasyon ng ating kalihim ng komisyon? Base po, kung babasahin po nating, susuriin natin na masusi yung ating transcript, kung ano po yung naganap, kung ano yung sinabi, lalong-lalo na po sa party ko. Alin po ba yung mas... Ang hirap sa gobyernong ito, no? Pag nagsalita ka ng katotohanan, imbis na ilabas nila yung katotohanan, itinatago nila. Di ba? Halimbawa, si Libiste, kung naalala nyo, naglabas siya ng Cabral Files na naiwan sa kanya o kinopya niya kay Cabral bago pumanaw. Kuno. Nasa kanya yung Cabral Files, no? O, palagay natin kalahati ng Cabral Files nasa kanya. Imbis na yung gobyerno makipag-cooperate sa nilabas ni Libiste na ibangga yung meron sila at meron si Libiste para patunayan kung ano totoo, hindi nila ginagawa. Di ba? Halimbawa, itong 18 Marines, imbis na makatulong yung 18 Marines sa... Kasi dito kasi lahat ng lilitaw, katulong natin eh. Katuwang natin eh. Hindi tayo lahat suspect. Lahat na dito ng mga may kinalaman o kadikit sa flood control, DPWH, almost pwedeng maging suspect kung pinangalanan. Pero, hindi porket pinangalanan ay suspect ka na. Pwedeng malinis yun kung sa ebidensya makukuha. Pero ayaw pa rin imbestigahan. Ngayon, nagsasabi si Senator Marcoleta tungkol sa mga ganitong bagay. Ayaw nyo ilabas. Di ba? Yung NAMRIA, ipapatawag niya, nagkaroon bigla ng national security. Di ba? Akala ko ba gusto nyo katotohanan? Di ba? Ang alam ko sa katotohanan, halimbawa, pumunta yung maniningil mo, no? Maniningil mo sa Meralco, maniningil. Tao po, ma'am, di pa kayo bayad sa Meralco, puputulan namin kayo. Para patutuhanan mo yung sinasabi ng Meralco boy na puputulan siya, bigyan mo siya ng katibayan. Sir, bayad na ako. Tama, mali. Hindi niya puputulan nyo. Di ba? Naglalabas ka ng bagay na kung saan naaayos ang lahat. Pero sila hindi, no? Kakahiya, gobyerno pa naman sila. Dapat naglalabas sila. Para mapatunayan sa mga pagkakataong ito na kung sino mali, kung sino tama, at ano dapat ikatututo ng lahat. Kasi para sa atin lahat to eh. Di ba? Pero ba't ayaw nila? May tinatago na naman ba lahat? Malapit po. O ayaw may pumogi. Baka pumogi si Senator Marcoleta at panalong Vice President. O, baka ayaw nyo kasi manalo. Yeah. Doon sa transcript. Siya ko sa inyo, mananalo to. Mananalo to. Yun po bang inobjekan ko na... Magsama-sama lang lahat ng relihiyon eh. Ilan ang relihiyon? Magsama-sama eh. O. Ilan lang kay, SMNI. Kay OJC, ilan yun? 4 million yun. INC, ilan? 7 million yun. Draft? Yun yung pinopropose kong kapalit doon. Base lamang po sa transcript. Walang labis, walang kulang. Kasi po, Mr. Chair, tiningnan ko po yung transcript mismo eh. At tiningnan ko yung draft minutes. Meron pong lumilitaw doon ng mga salita. Halimbawa, sa page 8 po ng first draft natin, may nabanggit po na Father of Maritime Education, Tomas Cloma. Madam Secretary, I appeal to the records. Tingnan po ninyo sa transcript kung meron pong bumanggit kahit sino ng salitang Father of Maritime Education, Tomas Cloma. Wala po. Wala po, Tomas Cloma. Di ba sa atin, sa mga vlogger, ako dati gawain ko, nag-history ako. Yung mga vlogger na magagaling, nag-history, ba't di nila may topic yung may Tomas Cloma? Yung mga kagaya ng si Kuya Kim, di ko alam kung kaya niya i-topic to. Kung siguro marinig niya i-topic ito, i-research niya yung Tomas Cloma kung meron. Dapat meron niya kahit sino, mag-individual, mag-research kayo kung sino si Tomas Cloma. Totoo ba siya sabi ni Senator Marcoleta? Tumindig kayo, nasa news kayo eh. Nasa power kayo eh. Di ba? Nasa administrasyon, nasa kapangyarihan kayo. Tumindig kayo kung totoo sinasabi niya.
Yun lang yun eh. Ba't ayaw nyo ilabas na naman? Sino nagdagdag nun? Bakit? May mapapahiya pag nilabas nyo? Kung wala talagang Thomas Loma? Dito po, yung mga pinagsasabi ko, binawasan. Sa page 8, dinagdagan. Anong klase pong minutes yun? Sino pong gumawa nun? Honorable Ito, Marcoleta. maliwanag po, page 8. Tingnan po ninyo yung transcript natin. Nung ating draft minutes. Nilagay niya, Father of Maritime Education, Tomas Cloma. Pero pag binasi niyo po sa transcript, wala pong nagsalita nun, sino man sa atin. So, paano napunta yun? Oh, yun yung paniniwala ni Pinky, di ba? Di, sige, sabihin nyo, di ba? Oh, si Carpet yata, hindi na ano niya eh. Kaya ko po pinu-question. Alam ko, di ba ipapatawag niya si Carpio dito sa Senado, pati ang Namria. Ewan ko kung kumasa sila. Kasi ang alam ko si Carpio hindi sila tuloy sa debate kasi may kondisyon na naman. Di ba? Ang hirap, no? Ang hirap pag sa kanila no may kondisyon, lahat ng bagay may kondisyon. No? Duwag daw si Senator Marcoleta. Meron bang duwag naghamon? Ikaw naman, no? Meron ba naghamon na suntukan eh? Ang gusto sampalan lang. Ang gusto pitikan lang sa ilong. Di ba? Meron bang ganun? Sige nga. Ito pa duwag. Ito nga, oh. Araw-araw nasa media, nasa Net25, nasa ibang media, ni-interview. Ito ba duwag? O yung mga taong ayaw lumitaw, lilitaw lang eh pag yung kinulit sila, kagaya ni Pinky. Si Pinky ba nagtalakay tungkol dito? Sa mga hindi niya, sa mga tungkol sa flood control? Trabaho niya yun, Blue Ribbon. 1 minute suspension. The secretary will now answer. Mr. Chairperson, Your Honors, thank you. As the Secretary of the Commission on Appointments, please allow me to state at the onset that, of course, your CA Secretariat always stands on the side of accuracy and professionalism. And but at that time, Your Honor, I was not yet the Secretary of the Commission. However, I have seen the minutes of the February 4 minutes of the meeting of the committee on that day. And as is the practice, Your Honor, the committee secretary, based on the transcript of the stenographic notes and the video recording for the live broadcast of the hearing, makes the summarization of what happened during that meeting in the form of the minutes of the meeting, Your Honor. So I did notice, and I see now that in fact those words were contained in the first original February 4 minutes of the committee meeting. And because of the new revised committee minutes, I have asked the Secretariat to go through it again. And in fact, in the second version, where I am now the signatory of the minutes, I have asked them to remove that phrase because indeed, perhaps it was an addition made by the committee secretary, and I have asked her to explain why she had included those words as a phrase, and she said that she had done some research on her part. So that is the answer of the committee secretary, and in fact, minutes of the meetings are subject to the correction of the members who spoke during the meeting, and they can present their revisions and corrections, as I too, because I am a signatory of the minutes, I am also allowed to review it. And in fact, before I signed this particular one, I had asked them to revise, and the committee secretary did acknowledge that perhaps that was not an accurate reflection of what was said during the meeting, and she complied with my instruction to revise it, Mr. Chairman, Your Honor. And so that in the revised version, that phrase also no longer appears, Your Honor. Mr. Chairman. Mr. Chair, nasa na yung revised version ngayon? Does it reflect also accurately the one that I proposed as a replacement?
Mr. Chair, can I interject? Si Commodore Tariela, si retired Justice Antonio Carpio, Hmm. si Batong Bakal na profesor sa UP, satsat ng satsat sa ating media. Ayan na, yan. Satsat na satsat sa ating media. Tignan mo ha, sasaway ni Risa. Sasaway. Uminit ulo ni Senator Risa eh. Okay lang yun, okay lang yun. Sige. Mr. Chair, may I interject? Hmm. I am not yet finished, Mr. Chair. I will request with the indulgence of the Let me finish. Senator Let me Marcoleta, finish. just I want to finish interject. my statement. If I Ma'am, bakit nung sasawayin si Senator Marcoleta sa salitang satsat? Bakit? Gusto ko lang malaman tsorya ko lang ba? Bakit? Dahil ba hindi mo na gustuhan yung sinabi ni Senator Marcoleta bilang satsat? Or dahil tropa mo sila? Naiinsulto ka, nasasaktan ka pag nadadali sila? Tanong ko lang naman Tanong ko lang. Hindi kita pinabibintangan. Tanong ko lang. may follow Just to finish my finally statement, in the Mr. Chair, and then I will allow her. Salamat po. No, I'm asking the chair's permission, sir. I can wait until after Question the is, Senator dependent. Marcoleta. Kahapon, bigla na lang nangyari na sumulat daw po, kaya hindi ko po nalam kung totoo. Pero sinabi po ni chairman ng Foreign Relations kagabi lang na defer muna yung aming meeting o hearing bukas dahil nga po ang Namria. daw po hindi ko po sinasabi. Sumulat daw po ang pati Namria at ang DND na ang matter na to will involve national security. National security Ibig sabihin may mga bagay na hindi pwedeng matalakay doon na pag tinanong hindi pwedeng banggitin. Di wag niyo banggitin, wag niyo talakayin. Tatanungin lang yung mga pwedeng tanungin. Para lobas ang katotohanan. Pati ba naman yan, pagkakait niya pa natin, para sambayan ng Pilipino? Di ba naman yan? Di ba? Kaya ito si Senator Marcoleta, siya lang gumagawa nito. Siya lang. Yung ibang senador, di kayang gawin niya. Bakit? Kasi tropa nila ibang senador eh. Hindi nila kayang gawin. Bakit? Ayaw niyo sitahin. Di ba naalala niyo si Amy? Tropa niya si Amy, dikit siya ni Amy. Anong ginawa niya kay Amy? Sinaway niya, di ba yung late? Late ka na naman Amy. No oras na. Lagi ka na lang late. Di ba sinaway niya, live TV? Ibig sabihin, walang kaibigan dito. Stricto to. Gusto niya maayos. Hindi ka tulad na ibang senador, kaya mo sawayin? Si Pinky ba, kaya niyang sawayin si Pepsi? Hindi, tropa yun eh. Eto dito, walang tropa-tropa dito. Taong bayan ang tropa na ito. Saan po ako nagtaka sapagkat yung mga iba na nagpunta sa media, nagsasalita about West Philippine Sea, wala naman pong nagsasabi na huwag ninyong pagtalunan yan. Yun po media pa po yun eh. Kumakalat sa buong Pilipinas. Kaya minabuti ko na pong dito namin pag-usapan, dito na lang sa Senado, pagkatapos sasabihin nila, kung totoo pong sinabi nila, nakakapagtaka naman, bakit hindi natin dito pag-usapan? Anong national security ang involved dito? Yun lamang po, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, Honorable Marcoleta. Honorable Rizon Tuberos. Salamat, Mr. Chair. Ang akin lang po sanang interjection kanina na nag-submit ako dun sa tamang hiling naman ng colleague na magtapos sila and based on the ruling of the chair, ay wag po sana nating sasabihin na ang mga sinasabi ni na Commodore Tariela, retired Senior Associate Chief Justice Carpio at isa pang binanggit kanina ay mga satsat. Bakit ma'am? Apektado ka? Bakit ma'am? Anong meron? Ba't ayaw ipabanggit yun? Ma'am, pati ba naman damdamin ni Senator Marcoleta? Pangihimasukan natin? Damdamin niya yun eh. Freedom niya, hindi naman niya minura eh. Ha? At yun ang pananaw niya, paniniwala niya, at yun din ang paniniwala ko. Hindi ba satsat yun kung satsat do, ayaw patunayan? Di ba? Bakit nung sinabi ni Carpio na lowest rank, hindi ko alam kung bakit mo sinasawayan satsat o ginagala mo lang yung hearing dyan. Okay, granted. Okay, gusto ko yan. Gusto ko yan gawain mo. Ginagala mo yung hearing dyan. Sinasaway mo si Senator Marcoleta bilang as hearing kasi dyan at senador, yung satsat. Okay, granted. Pero, bakit mo ba sinasabi yan? Dahil dun ba sa personal na saitang satsat? Sana sinaway mo rin si Carpio. Nagsabi ng ano yun eh. Ng lowest rank yun eh. O ano mas matindi? Ano mas matimbang? Dahil mga seryosong pananalita nila iyon, kahit kadebate man sila o hindi. Ibig sabihin hindi sa hearing. Kahit kadebate man sila o hindi. Pinatagol niya talaga ng rekta. Ganun ba yun? Dating sa akin ha.
Wala pong, alam po ba niyo kung, Hmm. po ba ninyo kung bakit ko Honorable ginamit? Marcoleta. Alam po ba niyo kung bakit ginamit ko yung satsat? Hmm. Hindi ko lang po alam kung ano ang pagkakaintindi po ng ating kasama ron. Hmm. Pero yung satsat po, walang implication na masama yun. Kaya ko po ginamit yung salitang satsat. Kapag sila po ay nagsasalita, Hmm. wala pong batayan eh. Halimbawa po, yung sinabi ni Justice Carpio, Pahinga mo hindi ha. na po kailangan ng coordinates para po i-delimit natin ang exclusive economic zone. Mali po yun eh. Magkakamali po, pati ang mga taong bayan maniniwala sa kanya sapagkat dati siyang magistrate ng Supreme Court. Mali po yun eh. Ang dami pong babanggain na artikulo ng UNCLOS pag pinilit niya yun. Pati po yung mga pasabi, regular na reminders po ng opisina ng UN Secretary General. Walang damage yung satsat, ma'am. Kung ang paniniwala ng Senator Marcoleta na kailangan ni Carpio daw ng coordinate, ay hindi na daw kailangan ng coordinates yata, pwedeng tawagin yung satsat lang yon. Pwede yon. Kaya ko po sinasabing Hindi naman niya minura, hindi naman niya nilait. satsat. Yun naman pong professor sa UP. Ano pong pinagsasasabi niya? Hmm. Nag-submit na raw po Yun din yun eh. ng mapa, ang NAMRIA, sa United Nations. Satsat din po yun, Mr. Chair. Oh, yung paggawa ng caricature, ma'am. Tama po ba yon? Dapat sinagot nyo rin, ma'am eh. Kung yung caricature ba tama o mali. Para marinig ng Pilipino yung stand nyo. Diba? Wala pa kayo sabi. Sabihin nyo sa mga Pilipino kung mali yung ginawa ni Tariela na yung caricature. Para malaman namin. Ano ba stand nyo dun? Hanggang ngayon, hindi nyo pa alam stand dun eh. Diba? Kahit nga po ngayon dito, matutukoy natin, i-open lang natin ang website kung alam po nung professor ng UP na wala tayong sinasubmit na mapa. Alam po ba niyo kung ano yung pinapakitang mapa ng NAMRIA? Oh. Administrative map, Mr. Chair. Ang administrative map only shows the political subdivisions of our country, regions, mga probinsya. Hindi po yun yung mapa na hinihingi po para sa ganon magkaroon ng hakbangin para finally ma-drawing natin ang West Philippine Sea. Marami pong proseso yun eh. Maraming proseso yun. Hindi pala niya naiintindihan, satsat na sila ng satsat doon. Inulit pa ni Senator Rodante Marcoleta. Oh, yung Commodore Tariela naman yan. Tapang na ito. Lahat talaga, inaano niya. Kapag sabay-sabay niya yan, si Pinky, si Carpuet, si ano pa. Pinayagan ba siya ng CHED na sabihin kung nasaan ang West Philippines? Kumbaga, ito mga to, kinuyog siya ng mga maleta boys eh. Nababasa ko sa comment, kinukuyog siya sa mga maleta boys. Di ba? O para di kayo pagbintang ang maleta boys, pumayag kayo investigasyon sa 18 Marines ni Senator Rodante Marcoleta. Kasi kung ayaw nyo pumayag sa 18 Marines, isa lang iisipin ng taong bayan eh. Ano ba talaga? Totoo ba tumanggap kayo? Doon kami pupunta eh. Wala kami pupuntahan eh. Ayaw nyo pa imbestiga sa 18 Marines. Ayaw nyo patanong sila. Ayaw mo pa kausap sila. Dinidiscredit nyo. Saan kayo pupunta? Doon kami pupunta. Baka mabigla. Baka nabigyan talaga. Nabigyan talaga. Di ba? Hindi naman niya po tinutukoy. Pakinggan po natin yung kanyang discussion. Miski isa doon, kaya ko lang po nasabing ganun. Lumalabas sa social media, lumalabas sa mainstream media, buong Pilipinas nagtatalakay sila. Wala isa man na nagsabi that issue involves national security. Bakit po nung ako gumawa ng resolution para dito natin pag-usapan, formally, bakit biglang naging national security? Yun lang naman ang tanong eh. Di po ba mahalaga sa kanila na ayusin natin lahat dito? Ito po ang bagay, ito po ang formal. Dito po, mismo, sa Senado. Ayaw na naman nila. 18 Marines, aayusin, tatanungin, ayaw na naman nila. Kay Libiste, pagbabanggain yung papel, ayaw na naman nila. Ito, aalamin lahat ng katotohanan, ayaw na naman nila. Tapos si Senator Marcoleta ang duwag. Siya ang makapili. Siya ang traidor. Ay, come on. Siya pa traidor. Di ba mga kababayan? Dito po natin ayusin lahat ang hindi pinagkakaintindihan. Hindi yung radyo dito, TV dito, lahat sa halimbayan. Dito, yun ang gusto kong mangyari. Bigla na lang nagkaroon ng national security. Bigla Nakakapag... para si Pinky, bigla na lang nagkaroon ng
partial report, pirmahan daw muna bago 18 Marines. Tindi neto, antindi, no? Ganyan yung mga yan. Ka naman, Mr. Chair. That's the only point. Salamat po sa sagot ninyo, General. Talaga pong kailangan lamang na talagang yung hangganan ng ganang atin, matukoy natin, madilimit natin, yun ho yung inihingi ng batas. Tama. 14 years ago. Yun po yung hahanapin ko sana sa NAMRIA. Bakit hindi niya ginawa 14 years ago na nakararaan? Para matulungan po kayo. Para hindi po kayo parang nasa kadiliman, hindi natin alam hanggang hangganan. Makatulong po sa inyo lahat yun. At tama po yung gagawin nyo. Ang mandato po ninyo, tama rin po yun. Isipin mo sasabihin ni Pinky give up yung KIG. Gusto niyang palitawin na si Senator Marcoleta talagang gusto i-give up yung KIG. Meron ba namang gano'n na hanggang ngayon pinaglalaban ni Senator Marcoleta ang kalaan natin, KIG, itong WPS, pinaglalaban niya para sa mga Pilipino. Tapos sasabihin mo give up, nagkamali ka ng pagkakaintindi, Pinky. Lahat kayo nagkakamali ng pagkakaintindi. Protection na ng saganang atin. Pero pangkaraniwan na, kailangan alam natin ano ang hangganan ng saganang atin. Wala pong masama doon. Salamat po, Mr. Chair. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat lagi kayo. Isang masustansyang pag-uusap, may maraming matututunang talakayan. Napatunayan natin na talaga ang lahat ng bagay dapat mailabas. Dokumento man, ebidensya man, imbestiga man, kausapin man, parang ayaw nila. Di ba? Wala silang panahon. Parang ganun. Okay, maraming salamat. Mag-ingat kayo, lalo na sa mga OFW, mag-ingat kayo diyan sa Middle East. Paalam sa inyong lahat.